Mr. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing nitong impeachment na ito. Nataon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauuna pa itong impeachment kaysa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives, sa akusasyon ng mali-malitang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon ay wala pang nakukulong at mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman, lumitaw ang issue ng SALN, partikular sa hindi pagdedeklara ng cash on hand, na nananatiling kailangang malinawan at ipagpaliwanag sa tamang forum. Dahil nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo dito sa House of Representatives, hindi nagkaroon ng pagkakataon na linawin ito. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga issue ng SALN na karugtong sa mga issue ng AMLAC at bank accounts. Ito ay pagkakataon para ipaliwanag niya on record at sa loob ng proseso ang kanyang panig at maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang pinakaresponsableng hakbang sa puntong ito. Kasama ng pagboto ng yes ay may dalawa akong kahilingan. Una, sa liderato ng House of Representatives na madaliin na ang pagpasa ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap sa panahong ito. Pangalawa, magalang akong nananawagan sa mga ahensya na may responsibilidad na panagutin ang mga big fish at ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ako ay buong pusong naniniwala sa kanilang integridad. At alam kong pinagbubutihan nila ang makapag-file ng malakas na kaso na hindi madidismiss sa korte. Ngunit medyo naiinip na po ang ating mga kababayan. Sana po ay may paraan na mas mapabilis ang pag-usad ng mga kaso para ipakitang walang double standard sa accountability. Ipakitang hindi pinoproteksyonan ang kakampi para hindi po isipin ng taong bayan na namimili lang ng kalaban sa politika. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, may we